6 a.m. The future of AM radio. Bringing you the news that matters, the information you need, and the entertainment you love. Broadcasting 24/7 on Digital TV 13, 12:06 a.m. and streaming live on all your favorite social media platforms. Stay connected, stay informed. This is the 12:06 a.m. Your station, your future. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kapwa ko, sagot ko with Naomi Tiburcio and Justine Punsalang. Magandang umaga, Pilipinas! Narito na po ang programang kaagapay ninyo pagdating sa serbisyo publiko. Ako po si Justine Punsalang. At ako naman po si Naomi Tiburcio, tumutok lang sa isang oras sa talakayan kaugnay sa kalusugan, serbisyo ng pamahalaan at pagtugon sa inyong pangangailangan. Ito po ang kapwa ko, sagot ko dito lang sa D1 12:06 AM. Happy Valentine's Day at Happy Friday sa ating Friday lahat. and payday. Lahat na. Lahat na ng mangyayari ngayong celebrate. Biyernes. At araw ng mga puso, so take better care of your hearts. At then, hindi po tayo, we're not talking about metaphor, as in, yung puso po natin, yung ating mga organs, ang ating pangalagaan. Ayan. Tama. Kasi ang haba kaya ng pila ng mga magpapa-opera sa heart center pending. Anyway, eto po recently merong nag-viral na isang DJ na binugbog umano ng kanyang live-in partner or ng kanyang fiancé. At ito nga po ay mariing kinondenan ng women's group na Gabriela. Ito po yung pananakit sa DJ vlogger na si Jelly Au ba? Jelly Au ba ang pronunciation nito? Ayan. Ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio. Nananawagan ang grupo sa mga otoridad na magsagawa ng masusing investigasyon tungkol sa kaso. Ito yung picture niya. Grabe. Pumutok talaga yung labi niya eh. Sinugod na din siya sa ospital, no? Ayan. At agad na panagutin ang kasintahan ni Jelly. Nanawagan din sila sa gobyerno para magsagawa ng aksyon laban sa karahasan sa mga kababaihan. Sa ngayon, nagsampa na ng reklamo sa NBI ang biktima laban sa kanyang partner na si Ignacio. Bukod dito si Tessa Prieto, yun yung fashion icon. Yung lagi siyang naka-extravagant clothes. Binugbog din siya ng kanyang girlfriend naman. Bago lang to? Balita din siya. Nauna yun, tapos ito yan. Or same time. Kaya maganda itong pagkakataon na ito dahil makakausap tayo from Zoom. Paano nga ba umaabot sa ganito yung dati-rati na may magandang relasyon, yung pagmamahala na nauuwi sa karahasan. Kausapin natin via Zoom si Dr. Angelo Base, isang marriage at family therapist. Good morning po, Doc Angelo, and welcome po sa Kapwa Ko, Sagot Ko. Ayan, dinig niyo na po kami, Doc? Yes, good morning po sa inyong lahat. Opo, saktong-sakto yung ating pag-uusapan dahil Valentine's Day. Kaso nakakalungkot kasi ang sad ng ating unang balita. At wait lang, as background lang din, bakit ba si Sir Angelo ang ating kinuha? Dahil meron siyang libro na ang title ay kailan ba dapat, tama ba? Kailan ba dapat maghiwalay? Parang ganun, parang guide. Kung kailan ba dapat guide. Ayan, tamang guide sa paghiwalay. Or preserve the marriage. Kasi diba usually, pag nababanggit ang marriage counselor, ang gusto nila, magkasama lang kayo. Paano, ito nga sir, paano kung ang partner mo, long-term partner mo, ay nananakit na? Is it healthy pa rin po na magstay doon sa relationship kung violente na? Pagbigyan ba or iiwan na talaga? Actually, sa lahat ng cases ng relationship, pag nagkaka-malfunction, ibig sabihin nagkakaroon sila ng stress sa isa't isa, both needs help. Hindi lang yung isang party ang nangangailangan ng tulong, both of them. So, pag merong nananakit sa dalawa, party, may problema siya. Meron siyang needs na hindi natatanggap. Kaya
lumalabas yun by through violent act, through violent act or aggression. And yung isa naman, kahit na meron ng warning signals or warning signs, hindi siya nagre-react. So as if parang hindi naman nababalidate. So anong kulang sa kanilang dalawa? Yung proper communication. Meron akong needs na kailangan kong matanggap pero hindi ko natatanggap. Kasi naiipon lang siya, hindi siya masabi, hindi siya mailabas. Kaya yung init yung pag naiipon na siya, lumalabas siya violently or nagiging verbal assault. And sometimes, pag hindi masabi rin, nahihiya or baka kasi it's something very private, dinadaan sa init ng ulo. Then, the other party, syempre, sasagot, lalaban, mag-defense yung sarili niya, doon nagkakaroon ng violence. Tama po ba na kapag nangyari na to isang beses, halimbawa yung pananakit, yung cheating, kung ano mga masamang gawain sa relasyon, mauulit at mauulit po ito? Yes, kasi violation yan ng trust, lalo na yung infidelity, yung betrayal, that's already a violation. Ang solusyon dyan is to keep cool. Tapos meron tayong scientific studies na magkaroon muna ng physical separation, yung 6 months cooling off period na kasama rin sa ating batas, no? Which means wala mo nang pag-uusap, wala mo nang pwede silang maghiwalay ng bahay, pero within 6 months lang ang allowed ng batas. Pero kung mapapabilis nilang maayos yung kanilang concern, humingi sila ng tulong sa isang marriage counselor and both are willing to solve their marital dispute, kahit hindi na maghintay ng 6 months. Pwedeng matapos in less than a month or 2 months. Kasi depende sa pain, ano? Kung yung pain na binigay ng other party is sobrang lalim, matagal yan bago makapag-usap, bago makapag-ayos. So, yung interval may be very crucial because pwedeng may sumingit, pwedeng may mag-comfort sa kanya, which is wrong, no? Ang dapat na nag-mediate between the two of them is somebody professional. Kung hindi man, family member na very close to them or ninong-ninang who are knowledgeable nagbibigay ng guidance in this problem. Opo, pero sir, yun nga, sa iyong libro, tamang guide sa pakikipaghiwalay o pag-preserve ng marriage. So, kailan nyo po man nasasabi na hindi na pwedeng ayusin pa, na kailangan itigil na ang relasyon ng mag-partner kaysa mapa-marriage man yan, kumbaga mag-asawa or kahit mag-boyfriend, girlfriend or live-in partner pa man yan, sir? Okay. Pag meron tayong minor offense and major offense, no, sa relationship. So yung minor offense means forgivable. No, forgivable. Yung bang nila like yung before reaching the betrayal period. Minor pa 'yon, no? Dapat na agapan na. Pero pag nandoon na sa major violation, which is already infidelity or betrayal of trust, malalim na ang sugat noon. May mga warning signs before na hindi inintindi, hindi pinalampas lang. So aabot talaga yan doon sa major offense. Kaya malalim ang sugat. Wala namang tao na may gusto talagang mabetray, ano? Kaya pag ikaw yung victim, hindi mo naman kagad may heal yan na to forgive kagad. Ang hirap nun. Some people na talagang sobrang nasaktan, sobrang taas nung tiwala niya sa partner niya, yun talagang pagka sinabi niyang ayaw na. Tapos bakit po nagiging solusyon yung paghihiwalay? Kumbaga dahil ba ito para na rin sa mental health at physical health nung mga involved at nung mga bata? Kumbaga bakit parang ano bang magandang mangyayari kung maghihiwalay ang isang magpartner? Okay. Let's consider a marriage or a relationship na walang children.
Madaling maghiwalay pag walang children, ano? Kasi they can just live separately and focus on their own lives, no? Pagka single or hindi pa kasal, wala pang children. Pero pag may children nang involved, Mahirap ibang usapan na to. Oo, ibang usapan na yan because the children cannot cope with their situation. Samantalang silang dalawa can cope. Marami silang resources and time to heal. Pero mga bata, walang ganyan. Walang resources to cope, to heal sa pag-aaway nilang dalawa. Hindi na naiintindihan. Oo. Kasi hindi naman tungkol sa kanila. Maraming mag-asawa at nag-aasawa, ang ginagawang tungkol sa kanila yung marriage. Pag nag-asawa tayo, kasalman o hindi, tapos may mga involved children na, hindi na tungkol sa atin yung marriage. Kasi ang habol lang naman talaga nitong mga to ay mahalin din sila. Love to love me back and respect me back. Yun lang naman ang habol nilang dalawa eh. Kaya lang, may mga anak na wala na dapat yung ganong usapin. Kaya nga, kinukumpleto muna talaga dapat yung pagmamahal sa sarili bago pumasok sa relationship. Ganda yan. Diba? Kaya, ang nag-aasawa talaga ay dapat 100% full charge. Parang cellphone. Okay? At kumbaga, ang priority mo kapag may anak na kayo ay yung mga anak, no? Yung well-being ng mga bata, hindi ikaw as a person. Kumbaga, secondary ka na lang. Tsaka hindi ka aasa sa partner mo para punan yung mga pangangailangan. I mean, yung mga hinahanap mo sa sarili mo. Kasi magkukulang, kumbaga hahanap-hanapin mo pa rin yung pagkukulang mo on yourself. Tapos na ang ang part mo as a single. You have all the time in the world to take care of yourself, to love yourself before entering marriage, before entering into relationship. Malinaw yan sa Article 1 ng ating marriage definition sa family code. Pinaka first paragraph doon sa ating family code, ang sabi, marriage is a special contract. Special because yung ordinary contract, you can impose your terms and conditions. Samantalang sa special contract, hindi na pwedeng ipasok yung ating mga terms and conditions na pag nag-asawa ka ng maldita, kaya magtiis ka. Bawal na po yun. Hindi na dinadala sa marriage ang pagiging maldita. What else? Yung mga bisyo, bawal na siyang dalhin because hindi naman nakakatulong sa marriage ang alak, sugal, babae, sigarilyo. Diba? It does not give any benefit to the marriage. So bakit mo pa dadalhin? Kaya napakalinaw ang sinabi ng family code natin. Bawal na yan, special contract na because batas na ang magsasabi. Opo, sir, pero nasa article. Pero to be honest, sir, let's be honest na ang dami sa mga Pilipino yung pinipili pong magpatawad kapag po may maling ginawa sa kanila yung kanilang mga mahal sa buhay. Is this a healthy habit po, yung pagpapatawad kapag sinasaktan? Second chance. O yan, kapag niloloko ka. Basta may children involved. Ang Christianity will help you, will approach both of you to help you heal, to focus on spirituality, kasi nga, yung spirituality naman talaga ang tutulong sa tao to heal, no? To understand na ito ay challenge, big challenge sa kanila na tutulong yung mga kaibigan at pamilya na Kristiyano. Pag hindi Kristiyano, nobody will come to them and offer help. Kaya sila, wala silang nakukuha tamang impormasyon, tamang counseling, tamang guidance. They will just follow what their mind is telling them. And masakit nito, kung ano yung nakikita sa social media, kung ano yung culture na negative, yun ang babaunin nila. That's the problem. Kapag nag-rely sila sa sinasabi ng mundo. Opo. Sir, ano naman po yung resolve kapag halimbawa yung kapartner mo na nananakit sa'yo or nag-cheat sa'yo, ayaw naman makipag-usap. Kumbaga hindi niya nire-recognize na mali yung ginagawa niya. Oo. May mga taong ganun talaga. No, ito yung mga taong mas pinipilit nila yung kanilang paniniwala about relationship. Hindi humble enough to learn the marriage principles, what the law says about it, and what the author of marriage says about marriage also.
yung bang mataas ang pride eh. Opo. We met a lot of people na ganyan who was not willing. Kasi nga, when that happens, masusurprise ka, merong reserve yan. Meron na naka-reserve na next action. Paano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin, bakit ko pa aayusin to? Meron na akong bago. Ganun pala Ngayon, yun. sir, paano, kasi di ba may mga tao na, syempre pag in love ka kasi, hindi mo na identify kung ano yung red flags. Parang nabubulag ka ng love. Tapos alam mo yung tipo lahat ng tao sinasabi sa'yo, wag na yan, kasi masama yan, or red flag siya. Pero kailan ba nare-realize or paano mo matutulungan ang isa mong kaibigan na bulag sa pag-ibig hindi niya talaga ma-realize na may mali doon sa ginagawa ng kanyang partner? Everything starts from knowledge. Hindi lang tayo yung mga naunang nakipagrelasyon. No? Marami nang naunang nag-asawa sa atin. Andiyan ang mga scientists din to study. Bakit ba nagkakaproblema ang babae at lalaki? Pinag-aralan ang nature ng lalaki. Pinag-aralan ang nature ng babae. Ang nature pala ng babae emotional. Yung pagkakagawa sa kanya. So, dapat alam lahat ng mga lalaki yan. Na pag emotional ang creature, hindi pwedeng sabihan ng harsh words. Hindi pwedeng sabihan ng negative words. Okay? Sa lalaki naman, pag pinag-aralan din ng babae, yung nature ng lalaki, alam niya na ang number one need ng lalaki is respeto pala. So, hindi niya dapat iniinsulto yung kanyang relasyon. Hindi niya dapat sinasabihan din ng nakaka-insultong salita. Yung lahat ng ginagawa ng babae, ikukonsulta niya rin sa lalaki. Bakit? Because the man requires or expects the woman to consult them doon sa mga gagawin at mga lakad nila. They cannot control that. It's natural. The man expects the woman to submit to him. The problem with that, kapag hindi rin alam ng lalaki na merong dapat love yung kanyang pagmumonitor sa babae, meron dapat love yung kanyang ginagawang pagbabantay sa babae, it will malfunction. No? Magkakaroon talaga ng stress sa relationship because hindi nagagawa yung dapat gawin. Although, nararamdaman din ng lalaki, naturally, he should take the lead in the marriage, in the family. Pag walang love, magiging diktador ang lalaki. Yun ang requirement. Gusto mo mag-lead sa family, gusto mo ikaw lagi masunod, dapat may love. Paano mo i-expression sa partner mo, sa babae? E di, ipaalam mo lahat ng ginagawa mo para ma-involve siya, maramdaman niyang isa lang kayo. Kasi the goal is really to become one. Pero paano, sir? Isa lang kayo ng iniisip, ng sinasabi, ng balance. Ngayon kasi, sir, di ba, ang mga household kasi nag-iiba na yung dynamics nila. Dati kasi ang lalaki automatic siya yung provider, ang babae siya naman yung naiiwan sa bahay, nag-aalaga ng mga anak, ganyan. Kaso ngayon nababago po yung dynamics, ang mga babae working na rin sila, empowered na rin sila, at minsan nagiging source yun ng insecurity naman, 'di ba? Na sa mga lalaki siya yung gumagawa ng gawaing bahay, or minsan sa babae din naman na bakit nasa kanya yung responsibilidad ng pagpo-provide, at nagiging dahilan din po yun ng pag-aaway. So paano po mareresolba yung mga pangangailangan na lumalabas dahil sa modern day of living natin? Okay. Please take note na every product na nagmamalfunction is because hindi nasusunod yung design. Okay? Kaya yung na-explain ko kaninang marriage definition sa family code, that is aligned to the design of marriage. Kaya pag hindi nasusunod yung design na yun, magkakaroon ng stress sa relationship. So, kung ganyan na situation na yung lalaki ang dapat mag-provide pero hindi niya nagagawa, nagiging taong bahay siya, may capable naman talaga ang babae to produce money, to produce profit, o maging leader ng organisasyon. Ang relationship nila ay dapat masunod din. Kasi sa civil code before, lalaki talaga yung sinabing provider doon. Malinaw ang usapan. Pinasok sa atin yan ng mga colonizers, no? Sila rin nag-invento niyan, pinasok nila sa Congress natin yung rule na ang lalaki ang head of the home, at ang babae sa bahay lang, etc. During that time, konti lang ang problema because malinaw ang usapan. Ikaw ang magpo-provide,
I will stay in the home, take care of our children. You bring home the bacon, you bring home money. So malinaw ang usapan ng panahon na yon. Pero nung pumasok yung family code, that was 1987. I think 88. Yeah. Pumasok ng family code, pinantay na yung obligation. Pinasok na yung male and females will contribute to the basket, to the family basket. So, pag naging batas kasi, nagiging culture yan dahan-dahan. Okay? Nagiging culture yan. So, that stems from the principle na equal ang babae at lalaki. They can both use for the family. Pero magmamalfunction pa rin yan because may limitation yung katawan ng babae. Napapagod. Kaya, kaya ginawang provider yung lalaki ng nature because binigyan siya ng kakayahan ng matitibay na buto, malakas yung resistensya, at kumbaga nilagay sa kanya yung kapasidad to do what he needs to do, what his role as a provider. Nandoon sa kanya yung ng designer ng marriage. Kaya pag napagod na yung babae, doon na magkakaroon ng stress. Bakit parang ako na lang lagi, ako na lang lahat? Di ba? Doon na talaga magkakaroon ng because again, ang produkto hindi nasusunod ang design ay magmamalfunction in the long run. Kanina pinag-uusapan po natin yung mga lapses sa mga relationship. Pero ngayon, sir, ano naman po yung bagay na makes a relationship successful naman po? Ano po yung mga kailangan? Para mapahaba at maging masaya ang relationship. Okay, unang-una, pag natutunan mo ng mahalin ang sarili mo, full charge ka na, 100%. Ang next mo nang gagawin is pag-aralan yung gusto mong makarelasyon. Pag-aralan yung kanyang nature, pag-aralan yung kanyang behavior, pag-aralan yung kanyang background. Nakafocus ka na doon sa taong yun. Because kilala mo na yung sarili mo natapos ka na sa proseso ng self-love. Okay? Pag napag-aralan mo na yung gusto mong mahalin, you know how to handle him or her. Malalaman mo. Hindi ko pala gagawin ito kasi magagalit siya. Hindi ko ito gagawin kasi it violates his nature. Hindi ko ito dapat sabihin because it violates him. Kilala ko siya from head to toe So yun ang pagkukulit ng mga pumapasok sa relationship. Mas kinikilala yung kanilang sarili at hindi iniintindi yung partner. Hindi kinikilala yung gustong mahalin. Kaya nag-i-expect sila, ibigay mo yung kailangan ko. Nakatutok pa rin sa kanilang sarili. Kaya ang nangyayari, may space in between. Walang nagsusupply ng need because the other party also expects to receive her need. Nakafocus sa sarili pa rin So, yun ang ating talagang problema. Sir, ignorance. Ignorance. Sir, ako last siguro from my part, kasi ngayon, ang sinasabi nila, mas maganda daw na ang mga magbo-boyfriend nagli-live-in bago magpakasal kesa yung mag-boyfriend diretso kasal. Kasi daw, pag mag-boyfriend kayo, ano pa kayo, may pretensions pa kayo, yung tipong hindi ka gagawa ng nakakahiya kasi nagpapa-good shot ka pa. Pero kasi kapag magka-live-in na daw kayo, wala nang hiya-hiya. Kumbaga, paano ka as a person talaga, paano yung naturalesa mo lalabas. Kayo, sir, would you recommend also na kung may plano, subukan munang mag-live-in kaysa ituloy nyo agad ng kasal tapos magsisisi ka? Pag nakinasal na kayo, yung ma-realize, di pala kami match sa isa't isa. Yung bed habits niya pala, hindi ko gusto. Mga ganyan. Okay, before I answer that, let me ask you a question. Sino ang laging talo sa ganyang setup? Yung babae. Sino lagi talo? Yung babae po ba? Yung babae. Siyempre yung babae. Diba? Naanakan, inanakan ng lima. Yes. Sila lalaki, anong bit-bit? Wala. Wala siya doon sa relationship. Wala. Pwede siyang makakita ulit ng bago. Without any baggage na visible. No? Kaya hindi namin pinapayo yan, yung ganyang practice because laging talo ang babae. Laging talo. Ginamit lang, no? Let me use the word ginamit lang. Sa pangangailangan ng lalaki.
Ayan. Okay, sige po. Sir Angelo, ano na lang po, pahuli na lang po. Message at paano po kayo makokontak ng ating mga taga-subaybay? Baka po kailanganin nila ang inyong serbisyo. Yes, sir. Yes, ang number ko po ay 0918-4356-873. Meron din po akong Facebook page, yung Dr. Angelo Ibase, Marriage and Family Therapist. I-like nyo lang po, masusundan nyo yung aking mga posts most of the time tungkol sa relationship. At meron din tayong mga seminar or webinar minsan na ginagawa na nalulungkot lang ako minsan, hindi sila interesado, no? Nagiging interesado lang pag nasira na yung buhay. Ay. Doon lang naghahanap. Pero the best action that we can take is to get knowledge first sa mga bagay na hindi tayo familiar, hindi natin alam. Bago natin ipaspasukin ang relationship na yan, get the good knowledge first about relationship. Dahil pinag-aralan na ito centuries ago. That even until now, yung mga writers ng mga relationship books ay iisa lang din na sinasabi. Pare-parehong findings, iba-ibang explanation lang. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Sir Angelo Base, isang marriage at family therapist. Good morning po. At happy Valentine's. Happy Valentine's po sa inyo. Happy Valentine's Day to all of you at sa lahat ng inyong tagapakinig. Salamat po sa pag-imbita. Thank you po. Salamat po sa uulitin din. Uulitin po. Alam mo kasi maganda yung usapan na ganyan. Kasi di ba may mga times, okay na si Sir Angelo, pwede na natin siyang tanggalin sa ating sa Zoom. Thank you so much po, sir. Oo. Kasi di ba, minsan kasi ginagawa, nag-marriage counseling ka kasi may problema. Pero hindi mo kailangang magkaroon ng problema para sumangguni ka sa eksperto. At maganda yung sinasabi ni Sir na kilalanin mo muna yung partner mo. Kasi, tama yun, both ways yun, babae o lalaki. Pag alam mo kung ano yung nagtitrigger sa kanya, iiwasan mong gawin yun, di ba? Kasi yun yung way mo ng pagrespeto sa kanya dun sa mga boundaries niya, di ba? Tsaka may stigma pa din kasi kapag nagpa-counseling ka, kahit sa psychotherapy, di ba? Kapag nagpa-counseling ka, ibig sabihin, alam mo yun, may problema ka na, may mental health problem ka na. Parang, kumbaga sa kanila nakakahiya, tsaka nakakaano ng pride, kumbaga. Tsaka baka sabihin nila. Yun yung ayoko magpa-counseling kasi baka kung anong sabihin nila. Di ba? Sabihin, wala naman tayong problema. Ganyan. Pero maganda rin yun kasi nga, merong objective na tumitingin sa relasyon nyo. Kasi minsan, di ba, pag kayong dalawa lang, ang ikaw bilang babae, syempre yung bias mo yung masusunod. Si lalaki, yung bias niya yung masusunod. Pero kung may ibang tumitingin na walang kinalaman sa relasyon nyo, makikita nyo siya objectively. Kasi kapag nagpahingi ka ng advice sa magulang mo or magulang nyo, syempre yung papanigan niya, sino ba? Syempre yung anak nung ganito or anak nung ganito. Syempre, halimbawa, magkaaway kayong mag-asawa, lumapit kayo sa biyenan. Syempre, si babae, yung magulang ni babae, kampi kay babae. Si lalaki, kampi kay, yung family na lalaki, kampi kay lalaki. So, wala kayong resolve. Diba? Kaya sabi din nila na hindi daw maganda na nagkakwento sa magulang ng mga kinaayawan mo sa partner mo kasi magtatanim sila ng galit. Saka sa mga kaibigan din. Kasi hindi naman nila nakikita yung buong picture. Ang maririnig lang nila yung side mo. So, syempre, papanig talaga sila sa'yo naturally dahil ang bias nila ay bilang kaibigan, bilang kamag-anak mo. So yun, ayan, maganda yung ating mga usapin. Mag-break pa ba tayo or wag na kasi 10:44 Pwede pa ba tayong mag-break? Tanungin natin yung nasa labas. Pa-thumbs up naman kami dyan kung pwede. Pwede pang mag-break. Quick break lang. Hinga lang muna kami dito. Magtitingnan namin ang aming mga relasyon. Tsareng. Magre-reflect. Magre-reflect. At sa susunod naman po, Department of Agriculture, kumpiyansang mapapababa pa ng hanggang 30 to 40 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. At maximum suggested retail price para sa baboy, posibleng ipatupad na sa Marso. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Kapwa Ko, Sagot Ko. Season of Love na, mga kadiwan. Puno ng pagmamahal ang paligid. Pero, have you told your loved ones, I love you today? Love comes in every shape, form, and color. Whether it's a hug, a message, or just being there for each other. Kaya let's celebrate love sa lahat ng paraan.
Sabihin na ang salitang I love you sa mga mahal mo sa buhay. A friendly reminder from the 1:12:06 a.m. ngayong Love Month. Turn up the energy and let the mobile circuit take you on an electrifying ride. Every Friday night, experience the ultimate party vibe as the hottest mobile DJs light up the airwaves. Spinning non-stop hits from 10 p.m. to midnight with The Sting and DJ Yana bringing the heat. It's a show that's guaranteed to keep you moving and grooving. Only on the 1:12:06 a.m. The future of AM radio. Are you stuck in your thoughts again? Join us every night as we dive into Gen Z dilemmas, life's awkward moments, and the occasional realizations. Catch Overthoughts with Sam and Joe, where overthinking has never been more fun or this chaotic. Mondays to Fridays, 8 to 9 p.m. before PCSO Lottery Draw. Only here on the 1:12:06 a.m. The future of AM radio. Simula ng bawat umaga ng may saya at halakhak na walang kapantay. Hatid ang mga trending at patok online. Hindi lang basta kwento, kundi puro kalog na kulitan at kasiyahan. Ang pinaka-inaabangang programa sa radyo ng Bagong Pilipinas. Kalogan! Kasama ang nag-iisang pangtanggal umay, Kaka, Mark Logan at DJ Gabby. Pakisaya araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga. Live na live yan, dito sa radyo ng Bagong Pilipinas, the 1:12:06 a.m. The future of AM radio. Kalogan, 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 Kalogan. Kapwa ko, sagot ko with Naomi Tiburcio and Justine Punsalang. Ayan po, nagbabalik po ang kapwa ko, sagot ko dito pa rin sa Diwan 12:06 a.m. Konti na lang yung oras Oo, natin. konti na lang tayo. Pero sige, magsingit tayo ng ilan nating mga balita. Kumpiyansa si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mapapababa ang presyo ng bigas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa kalihim, posible pa rin na makamit ng bansa ang 30 to 40 pesos per kilo na presyo ng bigas. Ito ay sa harap pa rin ng patuloy na pagbaba ng presyo nito sa pandaigdigang merkado at sa iba't ibang interventions na ipinatutupad ng pamahalaan. Kabilang na dito ang pagpapababa ng taripa sa imported rice, pagbebenta ng bigas ng NFA sa mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng deklarasyon ng National Food Security at pagtatakda ng maximum suggested retail price at ang pagpapatupad ng Rice for All program at pagpapalawak pa ng mga kadiwa ng Pangulo kiosks. Plano ng Department of Agriculture na lagyan ng maximum suggested retail price sa mga imported na bigas sa oras na magpatupad ng panibagong labeling rules ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kapag lumabas na yung mga bagong patakaran ay agad na magpapatupad ng MSRP sa bawat klase ng iniaangkat na bigas. Patuloy na magsilisikap ng kagawaran na mapababa pa ang MSRP ng 5% ang broken imported rice na kasalukuyang nasa 55 pesos kada kilo. Sa February 15, ibababa pa sa 52 pesos ang MSRP habang pagsapit ng Marso ay balak pang isadsa dito sa 49 pesos.
Posible namang maitakda na ng Department of Agriculture sa Marso ang maximum suggested retail price para sa karne ng baboy. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ito ay batay sa kanilang makukuhang datos o impormasyon. Sa ngayon, base sa inisyal na ulat na nakuha ng kalihim, may nakitang problema sa retail side. Ang ilan umanong tindero isinisisi naman sa value chain ang pagtaas ng presyo ng baboy. Kaya't iginiit ng kalihim na kailangan pang pag-aralang mabuti ang magiging hakbang dito ng pamahalaan para maging patas sa lahat ng sektor. Una nang iniginiit ni Chu Laurel na ang 400 pesos per kilo na baboy ay itinuturing na hindi makatarungan lalo't mababa ang farm gate price nito. Gusto mo mag-skip na tayo ng ilang mga balita? Pwede naman. Oo, para maihabol natin. Oo. Ayan, itong HIV na lang kasi mahalagang balita ito. 47 nga bagong kaso ng HIV yung naitala ng Department of Health kada araw noong huling quarter ng 2024. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, mula Oktubre hanggang Disyembre ng nakaraang taon, mas biktima ng HIV yung mga individual na edad 25 hanggang 34 years old. Tinatayang nasa mahigit 200,000 mga individual na rin yung merong HIV sa bansa sa loob ng 4 na dekada. Para kay Philippine National AIDS Council Executive Director Dr. Jojo Feliciano, malaking salik na pagtaas ng mga kaso ang social media dahil mas madali nang nakakakuha ng mga sexual partner dito sa kabila na rin po ng mga awareness ng campaign tungkol sa HIV. Ngayon po, another related sa araw ng mga puso, hindi naman lahat ay may special someone, yung iba naghahanap pa lang. Pero mag-ingat po tayo sa paghahanap ng pag-ibig dahil kasabay nito, laganap din ang tinatawag ng mga love scammers, romance scammers. Ito yung mga scammer na nagsiset up ng fake profiles sa social media accounts o dating apps. Kapag nakuha na nila ang tiwala mo, saka na sila manghihingi ng pera. Isa sa mga tips ng mga eksperto para hindi mabiktima ng mga ganitong uri ng scammers ay ang pagiging slightly paranoid. Kapag may nag-chat o nagpakilala sa inyo, i-search nyo muna sila sa lahat ng mga social media accounts para makita, kung totoo ba talagang nag-e-exist ang mga taong ito. Huwag din po tayong agad-agad magsesend ng private data o pera kapag hiningi nila ang mga informasyon na ito sa inyo. Mas mabuti po kung may kaibigan o kaanak kayong pagsasabihan tungkol sa interaction ninyo sa taong ito at saka humingi ng opinyon galing sa kanila. Lalo na sa yung mga dating apps. Hingan nyo ng social media account, parang hindi na realistic na walang taong may Facebook or Instagram. Kasi fine, wala kang Facebook kasi Gen Z ka, hindi mo na ginagamit yung mga pang matandang social media account. Pero for sure, may Instagram ka. Ayun. Mahirap na kasing walang online footprint na paano mo ma-verify. Mas bagong gawa pa yung Facebook. Minsan, walang mga post. Yun yung nakakatakot. O kaya may Instagram nga, pero naka-private naman. Ganyan. Kasi ako before, meron sa akin nag-chat na ang gusto niya doon lang kayo sa private chat ng Instagram. Yung nawawala, yung disappearing. Ganyan. So secret. Secret conversation. So mag-ingat po sa mga ganyan. Kasi pag na-scam kayo, hindi na mababalik po mahirap na ibalik. Oo, yan. Ito hindi naman related sa Valentine's Day. Ang Pilipinas po yung ika-10 bansa sa listahan ng most affected by extreme weather events sa nakalipas na 30 taon. Ayon yan sa ulat ng 2025 Climate Risk Index Report. Nakaranas ang bansa ng 372 extreme weather events mula 1993 hanggang 2022. Pinakamalupit dito yung bagyong Yolanda na tumama noong 2013 at nagdulot ng $13 billion na pinsala at naging sanhi ng pagkamatay ng 7,000 individual. Sumunod sa listahan ng CRI ng Dominica, China at Honduras, habang pang-apat ang Myanmar at pang-5 ang Italy. Kabilang din sa top 10 ng India, Greece at Spain. Ipinakita ng ulat na ang mga bansa sa Global South tulad ng Pilipinas ang pinaka-apektado ng mga matinding kalamidad. Binanggit din dito ang kahalagahan ng mabilis sa aksyon sa climate finance para maiwasan po yung matinding epekto ng pagbabago ng klima. Ayan, nako. Ang haba kasi naging talakayan natin with marriage counselor, pero don't worry, next week po ulit, bayan.
10:55 na po ng umaga. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa amin. Sana ay marami kaming natulungan at marami kayong natutunan. Ako po si Justine Punsalang. Ako naman si Naomi Tiburcio. Kung may gusto kayong idulog na problema sa amin o nangangailangan kayo ng alalay pagdating sa serbisyo ng pamahalaan, bukas po yung aming mga linya sa inyo. Abangan po sa Lunes ang panibagong araw na serbisyo publiko dito sa Kapwa Ko Sagot Ko. Susunod na po ang Hardball kasama si Bill Velasco. Magandang umaga at Happy weekend. Valentine's! Happy Valentine's! Are you ready to get the latest sports updates, exclusive interviews, experience?